Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon sa ating layer building number 1 dahil minomonitor natin ang bagong revaccinate na mga manok. Nilatagan natin ito ng NC de la Sota plus IB kagabi dahil meron tayong nakita na possible viral infection. So ano guys yung kaibahan ng viral infection sa bacterial infection? So unang-una guys, yung viral infection ay kung makikita natin o ma-observe natin, ang mga signs and symptoms nila ay yung lethargy, drop ng production, and then hindi kumakain. Sa bacterial infection, kung saan ay nakikita natin na may mga sipon yung mga manok, namamaga yung mga mukha, and then mahinang-mahina, hindi kumakain, hindi umiinom, palaging natutulog. Viral infection din ay medyo mahina talaga yung katawan ng ating mga manok to the point na hindi na sila nakakabangon para kumain at para uminom. So iba-iba guys yung approach natin sa bacterial at saka sa viral infection. So yung viral infection guys ay wala yung treatment dahil wala tayong mga antiviral drugs para sa ating mga manok. Unlike kapag ang sakit ng ating mga manok ay bacterial infection na kung saan ay binibigyan lang natin ng tamang antibiotics para sa mga bakterya na dumapo sa ating mga alaga. So yung challenge guys sa pagdiagnose ng mga sakit ng mga manok, lalong-lalo na dito sa amin sa Masbate, I think hindi tayo nakakapagpasa ng mga specimen para ma-check o para ma-confirm na kung ano yung specific na bacteria o virus ang tumama sa ating mga alaga. Dito sa amin guys, ginagawa lang namin is based on experience, based on physical assessment sa mga alaga namin, and then tinatawag namin sa aming mga consultant para confirm kung ano yung disease na tumama based on the physical assessment at based on the presence of signs and symptoms na na-observe namin sa mga manok. So kapag gusto nyo talagang ma-confirm yung mga sakit or mga possible na virus at bacteria na dumapo sa mga manok, ay kailangan nyo mag-submit ng specimen. It's either blood, yung mga discharges, mga ipot ng mga manok. And then yung isa pang challenge dun guys ay yung pag-send pa lang ng specimen. Kasi dito sa amin, I think mahirap yung access sa mga laboratories dahil kulang yung facilities. So, yung ginagawa namin ay pinapasa namin sa region. So, since we are in an island province, mahirap i-travel yung mga specimen. Lalong-lalo na kapag hindi masyado expert sa pag-handle ng mga specimen. So, possible tayo magkaroon ng mga false negative or false positive na mga results. And then, ito ay mag-resort sa maling intervention or remedy na maibigay sa ating mga manok. So guys, kapag viral infection yung tumama sa ating mga alaga ay hindi masyado makita yung signs and symptoms. Yung pinaka-obvious lang talaga guys ay namumutla yung mga manok at saka nag-drop yung mga production. Pag nadapuan ang ating mga manok ng viral infection at since walang gamot dito ay yung ginagawa natin, nagre-revaccinate lang tayo ng ating mga flocks. So, most common virus na dumadapo sa ating mga alaga ay ang Newcastle disease at infectious bronchitis. So, ang ginagawa namin, nag-i-introduce lang ulit kami ng virus through revaccination para mag-activate ng immune system ng mga manok. And then yung immune system mismo ng mga manok ay sila yung magpo-fight ng virus sa katawan nila mismo para ma-eliminate. Ang challenge dito guys, kapag ang mga manok ay sobra na yung viral load na tinatawag, no? So marami ng virus na kumalat sa katawan, and then nag-introduce pa talaga tayo ng vaccination, so meaning nag-introduce pa tayo ng another viruses, so nakadagdag na sa viral load nila. Ang tendency niyan guys ay mas lalong lalala yung kondisyon ng ating mga alaga, or pinaka worst scenario niyan ay mamamatay yung ating mga manok. Kapag yung mga manok ay hindi pa naman masyado ganun kalala o hindi pa masyado marami yung viral load sa kanilang katawan at saka mabigyan natin ng vaccination, ay nag-reactivate ulit yung kanilang immune system para ma-fight ang ongoing na viral infection at ma-eliminate ang virus sa kanilang katawan. So yun yung mechanism ng vaccine. Hindi gamot ang vaccine para sa mga viral infection. So ito ay nakakapag-trigger o nakakapag-stimulate ng immune system para yung sariling immune system ng mga manok mag-fight against the mga viruses na present sa katawan ng ating mga alaga. So, in other words, yung revaccination ay walang kasiguruhan na 100% walang mortality na mangyayari during the revaccination period. Dahil, yun nga sinabi ko kanina, kapag ang mga manok ay sobra na yung viral load sa kanilang katawan,
at in-produce pa natin yung vaccine, automatically ma-overpower yung immune system at possible na mamatay yung ating mga alaga. So kami dito guys, ini-expect talaga namin na after ng revaccination, meron tayong mga mortality. Ang mangyayari guys, the soonest na ma-detect nyo yung type of infection na dumapo sa inyong mga manok, like for example viral infection, ay mas maganda kapag na lapatan or nabigyan ka agad ng revaccination. Dahil mas mataas pa yung chance na less yung mortality at mas mataas pa yung chance na makaka-recover talaga ang inyong mga alagang mga manok. So yung problema lang natin dito guys, ay wala nga tayong confirmatory test. Hindi ito nag-undergo ng mga confirmatory test yung ating mga alaga para ma-identify natin na viral infection yung dumapo. Yung paraan lang na para ma-confirm talaga natin 100% na viral infection ang dumapo sa ating mga manok ay kapag nag-send tayo ng specimen galing sa ating mga alaga at nag-undergo ng laboratory test. So itong ating ginagawa dito guys ay based lang to sa ating experience, based lang sa ating nakikita, at based lang sa ating personal knowledge. Kailangan talaga natin ng laboratory at mga veterinarian para ma-confirm na yung case mo is a viral infection or a bacterial infection. So yun yung mga challenge na dapat nating isipin kapag mag-i-invest tayo sa layer poultry business. Kasi hindi ito basta-basta lang na may sipon lang ng konti, automatically bigyan ka agad natin ng antibiotics. Mag-drop lang ng production, automatically bibigyan ka agad natin antibiotics. Kasi hindi natin alam at kung ano yung cause ng mga signs and symptoms. Bacterial infection naman, depende din yan sa tama ng mga manok. So kapag bumubukol, kapag merong halak, kapag merong tumutulo, kapag merong discharges sa mga ipot. So depende din yan. May iba't ibang antibacterial na ginagamit para mag-target sa specific bacteria na dumapo sa ating mga alaga. So very important talaga na i-close monitor natin yung ating mga alaga. So yun yung purpose ng ating revaccination. Ang revaccination is actually a gamble. Walang kasiguraduhan yan na makaka-recover yung mga manok o walang kasiguraduhan yan na walang mortality yung ating mga manok. Isa din sa pinaka-importante ay ang preparation ng ating vaccine, ang pagbigay ng ating vaccine na dapat within 2 hours or less maibigay talaga natin yung ating vaccine para yung potency ng vaccine ay malakas at saka yung mga viruses na present sa ating vaccine ay buhay pa. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!